Sige po, palakpakan po natin si God. Amen. One more time po. Yung palakpak na Panginoon, come on. Hallelujah. Amen. Can you turn to your neighbor? Sabihin mo nga, you're looking great minsan pa. Sige po, you're looking great today. Ayan. Opo, yung katabi po yung nasa kaliwat kanan niyo po. Hindi po yung nasa harapan. Amen. Minsan pa sabihin po, you look great today. Amen. Amen. It's good to be in the house of God. Sino po dito natutuwa sapagkat nandito po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. You know what, church? Also po, no, yung ating pong Like Young Adults, we just went po sa Bagak Bataan last Friday and Saturday. Kanina po pagkagising ko, kanina umaga, wala pong boses, no? Tapos ayun, meron na ngayon. Buti na lang, mabuti si God. Amen. Mabuti si Lord. And alam niyo po, no? Meron pa po tayong mga progressing camps po later on sa youth po. Tapos next week po sa Daily Vacation Bible School. If you can help to support also, it's gonna be a great time po for the kids also and for the youth. And of course po, aside from them na maglalaro lang sila doon, they're going to encounter God in a deeper level. Amen? Amen. So with that saying, also po, no, yung mga kakawilan po namin kanina, mga 12 midnight, mga kanina po, sila po na-flatan. Tapos alam niyo po yun, nakakatuwa po kasi even though po, no, the body is tired, but because there's this hunger and there's this desire to serve God, gigising ng maaga para makapaglingkod sa Lord. Amen? Na po, hindi lamang po ang iyong lingkod, pati po yung mga bawat isa po na nandito sa lugar na ito, na naglilingkod pa din po sa kabila po nung, alam niyo po, may kapaguran. Pero alam niyo po yun, no, talagang nananatiling nakatayo. Amen po, church, no? And I hope po, no, that we could also get the journey together. Kaya po yung meron po tayong ministry fair po na tinatawag. Kaya kung gusto niyo pong maglingkod, alam niyo po yun, minsan lamang tayo mabuhay, bigay na po natin sa Lord. Amen? This one life we live, one life we give. Amen. Hallelujah. Once again, church, ano nga po yung tema natin this month? Hope is alive. Amen. Ibig sabihin po, buhay po yung ating pag-asa. No? Sino po dito magsasabi, hindi lahat po ng buhay, hindi po lahat ng buhay ay buhay talaga. Amen. No, let's go deep. Let's go deep today. Alam niyo po ba na may mga humihinga pero ubos na? Amen. No? Meron pong gumagalaw pero parang walang direksyon. Amen. Na po, this is just the reality of life, no? Katotohanan sa buhay. May naniniwala pero walang pagbabago. Grabe transition, no? Biglang ganun. Alam niyo po, ito po yung pinakadelikado, yung may Kristo pero hindi nakikita sa buhay mo. Amen, sa buhay natin. No? May mga ganung pagkakataon, alam niyo po yun, no? Saved ka, tinanggap mo si Lord, kaso nga lang, whenever we go back or bumabalik tayo sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ay alin, same anger issues pa din, no po, same addiction, alin pa, same patterns, umatin tayo ng worship, tayo ay nagsiserve, pero pag uwi pa rin natin, tayo pa rin ay umuwi sa dati. May mga pagkakataon po bang ganon? Amen po, no? So ang katanungan po pala ay hindi po kung Christian ka ba. Kasi po, ang totoong tatanungan po pala ay may ebidensya ba na totoong binago na ng buhay ni Lord ang buhay mo? Na po, may ebidensya ba na totoo ang tinanggap mo kay Kristo? No? Kasi po may mga area po sa ating mga buhay, may mahabahagi po sa atin na parang hindi po gumagalaw or stagnant. No po, hindi po kasi dito yung issue yung mahal ba ako ng Lord? No, mahal na po ni Lord yung katabi mo. Sobrang mahal ni God yan. Amen. Mahal po tayo ni Lord. Hindi rin po ito issue ng salvation kasi po tayo ay ligtas. Tayo po ay tinanggap si Lord. Ang issue po ngayong umaga na pag-uusapan po natin ay alin, paano po natin isinasapamuhay ang bagong buhay na binigay ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. Amen. Hindi na po ito katanungan kung mahal tayo ni Lord. Na mahal na yan ni Lord yung katabi mo. Amen. Sobrang mahal ni Lord yan. Sobrang mahal ako ni Lord. Kasi marami po ang marunong tumanggap kay Kristo, pero kakaunti lang ang marunong mamuhay para kay Kristo. Amen? Tunay po ba? Opo, madali pong tanggapin. Amen? Pero ang mahirap gawin ay ang mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, yan po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. Alam niyo po, ako po ay naatasan magbahagi ng salita ng Panginoon. No po, of course, sa tema po natin na Hope is Alive, ano po, buong buwan po natin pinag-uusapan yan. No po, last week, pinag-uusapan po natin yung Tomb of Disappointments. At sa kabila ng yun, may pag-asa pa din po. Ay ngayong umaga po, gusto po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay mamuhay sa bagong buhay
na binigay po ng ating Diyos. Kaya po ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating living the new life in Christ. Can you say it with me? Living the new life in Christ. Minsan pa po, sabay-sabay nating sabihin. In 3, 2, 1. Kaya po tayo dito sa dalhin sa salita ng Diyos po, no? Hindi para po tayo i-remind lamang sa salita at sa bagong buhay na ating tinanggap, kundi para ituwid kung paano po tayo mamuhay. Basahin po natin in the book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 3. Let's read in Tagalog. Diretso na tayo ng Tagalog. Can I ask you all po in reverence in reading of the Word of God? Shall we all stand up on our feet? Let's read the Word of God. Tayo po ay tatayo, sumandali po. Amen. Ako po ang magbabasa sa unang verse po, kayo po sa next slide. Sabi po doon, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kayo po sa pangalawa? Hindi ang mga bagay, sabay-sabay po nating basahin in verse 3, in 3 to 1, sapagkat at inyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Hallelujah! Grabe po, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Pagpalain po si Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay pumikit, tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, sa bagong araw, sa panibagong pagsimula, sa panibagong pagkakataon, Lord, na kami pumuli ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon upang, Panginoon, marinig ang iyong salita at upang ikaw ay sambahin at dakilain at pasalamatan. Lord, salamat po sa iyong salita. Lord, ang dalangin ko po na hindi lamang po kami makikinig, Lord, kundi magpapasakop kami ngayong umagang ito. Lord, baguhin mo po ang puso po namin kung hindi po ito ay kalooban niyo, Panginoon. Baguhin mo po ang amin pong kaisipan, ang aming buhay. Banal na Espiritu, mangusap ka nga po sa bawat isa, Lord, at kasangkapanin mo lamang din po ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong magandang balita, Lord. Itago mo lamang po ako sa iyong presensya. And God, once again, maraming salamat sapagkat ikaw ay tapat, sapagkat ikaw ay mabuti, sapagkat ikaw ay hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay mahal mo. Salamat, God, sapagkat meron kang paki sa amin. Salamat, God. Sa iyo po ang mainam na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at lahat ay magsabi na malakas na, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord at tayo po ay makakaupo na. Amen. Yeah. Amen. God is good. Hallelujah. Sino po dito napagod po nitong nakaraang linggo? Amen. Nandito po ulit tayo, nagkakasama-sama. Alam niyo po, kalakasan po natin, no, ang bawat isa na tayo po ay nagkikita. Amen po, church, na tayo po ay nagpapatuloy. Sa atin pong binasa po, sa aklat po ng Colossians, no po, and specifically in Colossians chapter 3, bigyan ko lamang po kayo ng maiksing konteksto po kung bakit po ito nasulat. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul, okay po? Sinulat po ito ni Apostle Paul para po sa simbahan ng Colossae. Kaya po siya Colossians kasi po mga taga-Colossae po sila. Amen. Sila po, ang Colossae po ay isang lungsod po na halo-halo po yung kultura nila. Parang gayon po sa modern age po natin. Halo-halo po yung kultura nila. Doon po, meron pong Greek philosophy. No, meron silang Jewish traditions. Tapos may mga kulto or pagan beliefs po sila doon. Okay po, ganun po yung setting sa Colossae during that time habang sinusulat po ito ni Apostle Paul. Okay? No, may mga Greek philosophy sila, may mga kung ano-ano silang pininiwalaan at ito po ang problema. Okay, hindi nila dinideny si Christ, kaso dinadagdagan nila si Christ ayon sa gusto nila. Andiyan ka ba? Amen. Ganun po yung pagkakataon, ganun po yung sitwasyon doon. Ganito nila kilala si Lord dahil hindi umaayon sa kanilang kaisipan at sa kanilang kalooban yon, dadagdagan nila ng ano ang gusto nila. Naiintindihan? Amen, ganun po. So parang ganito, yes, Jesus plus my own will. Amen. Yes, Jesus plus my traditions. Yes, Jesus plus human thinking. Yes, Jesus plus my old lifestyle. Okay lang yun, ginagawa din naman ng iba. At least, kilala ko si Lord. Are we here? Ganon. No po, ganon po yung pagkakakilala doon. So sa history po ng lugar na yun, no, makikita natin yung influence or yung impluensya po ng mixed worship. Pagkahalo-halo ng pagsamba.
Mayroon po silang meron po silang altar, at meron ding cultural blending. No po. Tapos, ang nangyayari po, ganun po minsan sa atin. Hindi po natin tinatanggal si Jesus, kaso nga lang hinahaluan natin ang dati at ang ating mga kagustuhan. Na po, may mga pagkakataon ngayon sa ating mga buhay. Kaya po si Apostle Paul, direkta po siya. Ang sabi niya doon, you have been raised with Christ. Ibig sabihin, inangat, binigyan ng bago. Kasama si Kristo. Ibig sabihin po, hindi po ito suggestion lamang ni Lord, kundi ito po'y future. Ito po ay katotohanan na dapat po nating isapamuhay. Amen. Hindi lamang po tuwing Sunday, hindi lamang po tuwing tayo po ay nagtitipon-tipon, kundi po from Mondays to Saturdays. Sino po magsasabi dito, mahirap ang buhay? Amen. Pero buti na lang, God is good. Amen. Life is hard, but God is good. Now, I only have 3 points for us to share na ibababa po sa atin ng ating Panginoon. Number 1, I'm just gonna go straight. You were raised. Sabi po yan sa salita ng ating Panginoon, binuhay kang muli. Sabi po doon, since you have been raised with Christ. Hindi lamang si Jesus ang lumabas sa libingan. Alam niyo po, hulaan niyo po kung sino pang kasama ni Lord na lumabas sa libingan. Alam niyo po ba, kasama ni Lord na lumabas sa libingan ay tayo kasi binagyan niya na tayo ng bagong buhay. Ibig sabihin, doon may namatay yung mga luma nating sarili. Paglabas niya po doon, yung siya po ay nabuhay, kasama niya na tayo. In Romans chapter 6 verse 4, I love this kasi sabi po doon, we were therefore buried with Him. Ibig sabihin, nilibing tayo kasama ng Panginoon, yung mga lumang buhay po natin. In order that we too may have a new life. Para daw tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay. Ang good news po ay hindi lamang po tayo nilibing kasama niya. Ang maganda po dito, binangon ka para mabuhay. Hindi po para manatili sa dati. Ibig sabihin po, dahil nakalibing na doon, wala na. Tapos may bagong buhay, kasama si Lord. Kasi po kung patay na ang dati mong buhay, bakit pa po natin pinipilit hukayin yung luma nating buhay doon? Amen. Hayaan nating patay na ang pinatay na. Amen. Ang sinasabi ko po dito ay yung ating mga lumang buhay, lumang sarili. Yung mga old patterns po natin, yung ating mga kasalanan noon na nililibing na. At tayo po, nung tinanggap natin si Lord, kasama ni Jesus Christ, nung siya po ay nabuhay, tayo din po ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Yun po yun, amen. In Ephesians chapter 2, verses 5 to 6, sabi po doon, God made us alive with Christ and raised us up with Him. Grabe po, hindi ka lamang po tayo niligtas ng Panginoon, kundi inangat po tayo ng ating Diyos sa bago po, sa bagong antas ng pamumuhay at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi po, kung binuhay na po tayo ng Diyos, wag po natin na ibaba yung sarili po natin sa luma po nating buhay. Lalakad ng panibago, lalakad ng naaayon sa Panginoon. Grabe po si Lord, hindi lamang po tayo pinatawad ni God, kundi binuhay din po tayo ni Lord. Kapag tayo po ay nakalabas na, wag na pong bumalik. Kasi po si Jesus, nung nabuhay po siya, ano po ang nangyari? Doon po sa tomb po siya si Lord. Doon po siya nilibing, nasa tomb. At sa tomb po, mayroon pong bato. Okay? Kaya ang ginawa po, ang nangyari po at atin pong nabasa, para po magdeklara na siya po ay buhay na, ang ginawa po, yung bato po ay itinulak, isinintabi, tinagay po muna sa gilid. Hindi lamang po para makalabas si Lord, kundi po ipakita sa bawat isa po sa atin na wala na pong kapangyarihan ng kamatayan. Ganun po. Meron pong tomb, tapos meron nakalagay na bato. Tapos the stone was rolled away. Yun po yung sabi doon. Pero ito po ang problema, buhay ka na, pero bumabalik ka pa rin sa libingan kung saan nakalibing na yung ating mga kasalanan. Tama po ba, church? God is just reminding us today that He has given us a new life. Binigyan na daw po tayo ng ating Panginoon ng panibagong buhay. Huwag ka nang bumalik doon. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang bumalik?
Amen. Grabe po yung salita ni Lord ngayon. Ako po ay naatasan lamang. Mahal niyo pa po ba ako? Amen. Okay lang. This is just the word of God. Amen. Na po, this is God reminding us once again that He has given us a new life. Kaya nga po tayo tinawag na born. Amen. Not go back again. Amen. Hindi po pala ganoon. No? Yun po kasi ang problema sa atin po, sa bawat isa po sa atin. Bumabalik po tayo sa ating old ways, sa old na alin natin, sa toxic mindset natin, bumabalik tayo sa lumang identity. Ibig sabihin po, no? Tayo po ay binabalikan natin, teka lang, na-miss ko na yun. Amen. No po, nilagyan na po ng ano yun, nung tayo po ay nabuhay. No? Tutunay nga po na mabilis lamang po sa atin pong mga buhay po, no, habang tayo po ay nandito, madali lamang pong mag-alin. Tayo po ay maglilingkod. Tayo po ay mag-show up on a Sunday, mag-show up on Thursdays, mag-show up ng may light group. At alam niyo po yun, kagaya po ng ating nabanggit kanina, madali lamang pong tanggapin si Lord. Ang mahirap ang mamuhay kagaya ni Lord. Amen. No? To live like Christ. We are alive, but still, we keep revisiting the dead places. Patuloy nating binibisita yung mga lugar sa buhay natin na patay na at niligtas na tayo. No? Now, church, sa atin pong buhay, no po, hindi, lalong-lalo na po sa area po ng ating mga old ways, kasalanan po natin, hindi mo na kailangan para ayusin yung luma. Ang kailangan po natin, iwanan. Amen. Iwanan na yung compromise. Iwanan na yung hindi kalooban ng ating Panginoon. No po, at lumakad ng naaayon sa ating Diyos. Pangalawa, no, ano po yung una? You were raised with Christ. Pangalawa po, na binanggit po doon sa ating nabasa, set your heart. No? Ibig sabihin po, may direksyon ang bagong buhay. At sa atin pong pagkabasa doon, no, set your heart on things above. Set your heart on things above. Ibig sabihin, doon po sa taas. In Matthew chapter 6, verse 21, where your treasure is, pakibasa po ang susunod. Tunay po ba pag ikaw may bagay na gusto, talagang pupuntahan mo? Amen. No? Or kung may gusto kang, may nais kang gawin, gagawin mo kasi nga andun yung heart mo eh. No? But sometimes, in us, no, kaya po sinasabi nila, kung gusto maraming, pag ayaw maraming, totoo po, kaya sabi doon, where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan mo nilalagay yung halaga mo, no? O yung treasure mo, andun din yung puso mo o yung kaloob-looban mo, doon sumusunod yung puso mo. Kaso nga lang po, no, kung mali po ang pinapaalagan natin, ay ibig sabihin, mamamali din po ang direksyon ng buhay natin. Na po, so where your treasure is, there your heart will be also. In Philippians chapter 3, verses 19 to 20. They set their minds on earthly things, but our citizenship is in heaven. Grabe po, no? Pag tayo po ay pumunta na po ng 60, tayo po ay tinatawag na senior. Tapos tayo po ay Filipino citizen. Tapos meron pang pangatlo, tayo daw po ay citizen sa langit. Amen. Mas gusto po natin yan. Amen. No? Heaven citizen. So kita-kita po tayo doon. Amen. Na church. Oh, una-unahan lang. Amen. Lord. Oh. Amen. Pero yun po, no? Tayo po ay citizen sa langit. Pero sabi po doon, they set their minds on earthly things. Ibig sabihin po, pag tayo po ay citizen sa langit, ang atin daw pong kaisipan ay dapat po on things above, makalangit. Hindi po dito sa mundong ito. Totoo po ba? Nadadaan po tayo sa mga problema dito sa mundong ito. Amen. May mga kakulangan, may mararamdaman. Amen. May mga sitwasyon na hindi natin maintindihan. Pero ang sabi ni Lord, we fix our eyes on Jesus, the perfecter and author of our faith. Kasi po pag tayo po ay nakatingin lamang sa kung ano ang wala tayo, talagang mawawala, may-misalign ang focus mo. Amen. No, kapag tayo po ay nakafocus sa anumang nangyayari sa ating kaliwa at kanan at sa buhay ng iba, at hindi ka na nakatingin kay Lord, ang ibig sabihin nun, may-misalign ka. Minsan na nafo-focus na lang tayo sa mga bagay-bagay na wala naman tayong kinalaman. Amen. No, or minsan po, totoo naman, may mga kakulangan.
Bayaran na. Pag andyan na po si Mamu. Sino po si Mamu ulit? Si Mamumutol. Ayan. Mamumutol ng kuryente. Pag meron na dyan, si Maring Judith. Amen. Tumaas pa yung ating kuryente ngayon. Hallelujah. Sige po, pakiambagan na lang. Sige. Amen. Pakiambagan na lang po ang bawat isa. Amen. But alam niyo po, no, sa Philippians chapter 3, verses 19 to 20, sabi doon, they set their things on mindly or on earthly things. They set their minds on earthly things. Pero po, ang totoo po sa bawat isa sa atin, hindi po tayo taga dito lang. Kaya po nating ibababa yung antas po ng buhay natin sa panglupa lang. No? We have to think heavenwards. Makalangit. Kasi po, kung ang isip po natin ay sa dito po sa lupa ang buhay po, mananatili po tayong mababa, mananatiling disappointed, mananatiling discouraged pag nakatuon po tayo sa bagay dito sa mundong ito. And alam niyo po, sa bawat isa sa atin, hindi naman pulingid sa atin, no, na pag tinanong mo yung katabi mo, may pinagdadaanan yan. No, hindi niya lang masabi or meron niyang iniisip or anything. And sometimes, we can't help, hindi natin mapigilan na mag-isip, Lord, paano na kaya sa mga susunod? Amen. Lord, paano na kaya sa ganitong mga araw, sa mga ganitong pagkakataon? Of course, no, may mga pagdadaanan. Pero po, no, that's why Jesus said to fix our eyes on Him. Kasi nga, once again, no, nakita na ni Lord. Hindi mo kaya, pero kaya again ni God. Amen. No, that's why we set our minds on heaven. Kasi po, no, kapag tayo pong mga Kristiyano, pag ang atin pong focus ay sa pera lamang, sa mga panandaliang kaligayahan, sa approval ng tao, sa mga pleasure na dapat nararanasan po natin, alam niyo po, mamisalign ka, mapapalayo ka rin sa Panginoon. Pag doon lamang po tayo nakatuon. Kung tatanungin po natin ang bawat isa sa atin, ano po kaya ang laman ng isipan po natin? No, ngayong araw na ito, maring nandito ka pero wala ka, amen. Mari po yun, amen, church? No, maring nandito ka pero ang isipan mo nandoon sa labas, ano na kayong nangyayari sa ato, ganyan-ganyan. No? Kasi alam niyo po, no, maari pong nandito tayo, pero wala din po tayo. Amen. Kasi po, kagaya po ng ating nabanggit, no, ano po ang nakaka-capture ng heart natin is what? It is what is controlling our lives. Yun po yung nagkokontrol sa ating mga buhay, kung ano po yung nakahuli sa ating mga puso, ating mga ninanais at mga gustuhin. No? Pero buti na lang po ang buhay na ito, sinabi ni Lord, it's all about Him. No, our primary calling is to be with Jesus. No, it's all about God at the end of this life. Kasi totoo po pala, no, na hindi lamang sapat na meron po tayong bagong buhay na tinanggap kay Lord, kailangan may new focus ka din, and that is to be with Jesus. No? Makalangit. Hindi lamang din po sapat na buhay tayo, pero kailangan tama ang landas na tinatahak ng bawat isa po sa atin. No, may bago po tayong buhay at nanggaling po yan sa ating Panginoon. Kasi po ang transformation, hindi lamang po yan direction, pero yan po ay isang desisyon. Magde-decide. Totoo po ba na tuwing sumusunod po tayo sa Lord, kailangan natin mag-decide? Pag tayo po ay mag-o-obey sa Panginoon, ayon sa kalooban ng Lord, kailangan mag-decide. Ano po? Kasi po ang revelation ni Lord, it will always demand the response. Kung may pangungusap sa'yo si Lord, at hindi mo gagawin, wala ding mangyayari. Tama po ba? That's why revelation always demands response. May gagawin ang bawat isa po sa atin. No? May gagawin niyang katabi mo ayon sa sumunod para lang sumunod sa Lord. No? Kaya hindi na po tayo babalik pa sa luma natin pong pagkatao. Tayo po ay may bagong buhay na. And number 3, and I will close with this. No? Number 3, our lives are hidden in Christ or hidden life in Christ. May lalim. Now, bababad po ako dito. I pray po, church, no? Nang bawat isa po sa atin ay nakaugat sa Panginoon. Nakaugat sa salita ng Diyos. Sabi po doon, your life is now hidden with Christ in God. I love this po, no? Your life is now hidden with Christ in God. Pag sinasabi po nating hidden, hindi po ang ibig sabihin nito ay may secret life. Amen. Kasi nakatago. Hindi po ganon.
No, hindi din po yung tinatawag na private Christianity. Hindi po ito yon. It means po yung bago po natin at yung totoong pong buhay natin is now, secured. May kasiguraduhan, no? At meron ding purpose, no, sa Lord. At ang source natin si Lord. Hindi po ang source natin ay ang mundong ito. Ang source natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. No, hidden life in Christ. Alam niyo po, ang ibig sabihin din po ng hidden, ang ibig sabihin po nito ay ikaw po ay covered. Pinoprotektahan ka ng ating Panginoon, secured ka, protected ka. Ang buhay po natin, nung hindi po natin tinanggap si Lord, exposed po tayo sa kapahamakan, sa distraction, no? Sa toxicity ng mundong ito. Pero dahil ngayon po ating tinanggap si Lord, na we are now hidden in Christ. In Galatians chapter 2 verse 20, pakibasa nga po in 3, 2, 1. But Christ lives in me. Hindi na daw po tayo yon, kundi ang ating Panginoon. Kasi pag hindi na po tayo yon, ibig sabihin may namatay. Amen? No, may namatay sa ating mga buhay at bago na po tayo. No, kaya si Kristo po ang mamumuhay sa atin. Kaso nga lang, every time po na binivisit po natin yung lumang sarili natin, ayun na naman, tayo na naman po yung nagmamaneho at nagmamaneobra ng ating mga buhay. It says in the book of John chapter 15 verse 4, abide in me and you will bear much fruit. Alam niyo po, hinalintulad po ng ating Panginoong Jesus, tayo bilang mga sanga. Amen? Pag binasa po natin yung John chapter 15, hinalintulad po tayo ng ating Panginoon bilang sanga at siya po daw po ang vine. Amen? Sa tingin niyo po, pag ang isang sanga ay nakatanggal na po sa puno, ano po ang mangyayari? Mamamatay. Tama po ba? Hindi na din po mamumunga. Tama po. Ganun daw po. Hinalintulad po tayo sa isang sanga na pag tayo po ay hiwalay sa tunay na source, tayo po ay hiwalay sa Panginoon, hindi daw po tayo mamumunga. No? Parang isang kahoy po. Alam niyo po ba yung isang kahoy, pag tinanggal natin yan, mukhang buhay. Tama. No? Pero sa kaloob-looban, patay na. Amen? Ganun po pala. The same thing with us. We can be serving here. We can be what? Actively doing our ministries. Pero pag hindi na nakakabit kay Lord, sa sariling galing na lang yan, deep inside, patay na. Ang tunay po nating buhay, hindi po nakaangkla sa mundong ito, kundi nakaangkla po sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, in the Roman era, sa Roman po, no, sa Romano, ang hidden po ay ibig sabihin nun, no, ay meron pong tinatagong treasure or kayamanan na nakatago. Kaya po siya tinatago kasi nga po, mahalaga. No? Kaya po pala sabi doon, hidden life in Christ kasi mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga po ang bawat isa sa Panginoon. No? Kapag may mahalaga pong bagay, ang ginagawa, hindi po agad dinidisplay, iniingatan. No? Iniingatan. Kaya po sa bawat isa po sa atin this afternoon, sana maintindihan po natin. Ganon po yung buhay natin ngayon sa Panginoong Jesus. Pag naintindihan po natin, no? Abide in me and I in you, and you will bear much fruit. That's why it says there, no, bear much fruit. Alam niyo po ba yung fruit of the Holy Spirit ay hindi lamang po patungkol sa atin. Kaya kung wala tatanggap ng love, hope, joy, patience, kindness, no po, gentleness, para kanino po ba yon? Para sa iba. No? Paano po tayo makialin, halubilo sa iba? That's why the fruit of the Spirit is not just for us. It's just for others. Amen. Loving God and loving people. That's why, no, living this new life in Christ, it also involves what? Displaying Christianity kung sino tayo. Makikita sa mga buhay natin kung sino si Kristo. Amen. No, makikita sa atin kung sino si Lord. Kaya kahit hindi ka naiintindihan namin, no, kahit may problema, kahit may pressure, alam niyo po yon, pag ikaw, nakaangkla ka at nakadikit ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta matitinag. Alam niyo po, church, ito po ang aking dalangin ngayong umaga na habang tayo po ay nandito, tayo po ay lumalalim. Alam niyo po, madali lamang pong magsalita ng ganito. Amen. Madali lamang pong, maglingkod tuwing linggo, maglingkod sa kung saan sa aspeto ng simbahan. Na po,
Pero ang tunay po na gusto ng Panginoon na sa habang ating pagparito, tayo po ay lumalalim. Lumalalim sa pag-ibig sa Panginoon, lumalalim sa pagkaunawa, sa kagustuhan ng Diyos. No, ang gusto ni Lord, tayo po ay lumalim. No po, na hanggang sa nandito po tayo sa lugar na ito, merong paglago ng ating mga ugat. May mga paglago ng ating mga buhay, pagkakaiba ng ating mga buhay, merong diferensya noon. No, may pagkakaiba, may pagkakaiba simula noon hanggang ngayon kasi nga naugat, mabilis lamang po, tutugtog po ako dito ngayon, pero kung walang lalim, sayang lang. Maglilingkod ako dyan ngayon, uupo ako dito ngayon, kung walang lalim, sayang lang. Andito ka para lumalim, kapatid. Andito po tayo lahat para po lumalim kasi po ang depth or pagkalalim, ang pinoproduce niyan ay stability. Dumaan na lahat ng bagyo, dumaan na lahat na kung ano-anong sa ating mga buhay, sitwasyon at kung ano pa. Pero magugulat ka, nakatayo pa rin yan. Na po, ang isang puno, pag malalim ang ugat, kahit bumagyo na, kahit umulan na, pero dahil malalim ang ugat, nakatayo pa rin. Amen. Ganun po ang ating dalangin sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay lumalim sa atin pong pagpaparito. Amen. This new life with Christ, hindi lamang po sa surface, no? Na tayo din po ay lumalim sa pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. In Colossians chapter 3 verse 4, when Christ appears, then you also will appear with Him in glory. Ay, church, I close. When we say hidden life, hindi po ito yung mga buhay na may tinatagong kasalanan, no? Pero ito po yung buhay na fully surrendered. Amen. This is a life that is fully surrendered sa ating Panginoon. Totoo po ba na araw-araw dapat meron po tayong sinusuko sa Panginoon? Sino dito namiminsan yung sarili natin, napapansin natin, ay taka lang, hindi pala maganda yun, amen? Totoo po pala, yung ating pagiging Kristiyano ay araw-araw po may namamatay, amen? No, conscious effort po talaga. Kalaging may desisyon na susunod, may desisyon na lumalim, may desisyon sa pagsunod sa Panginoon, may desisyon na gustong humakbang para kay Lord. No? At completely secured sa ating Diyos. Kaya po mahalaga nakafix po yung ating mga mata sa ating Panginoon. No, that's why we fix our eyes on Jesus. Kasi po, pag tayo po ay nakatingin sa kung ano ang wala sa ating mga kamay, distracted, madi-discourage, tama po. No, pag tayo po ay nakatingin sa sitwasyon natin, na feeling natin wala nang mangyayari, imposible na to ang mangyayari, disaligned ulit, misaligned ulit. Na po, distracted ulit kapag tayo po, yung ating mga mata nakatuon lamang sa mga problema na meron ang ating mga buhay na ito, misaligned ulit, manghihina ulit, tama po. At totoo po yan, minsan hindi po natin maiwasan kundi mag-isip, tumingin sa sitwasyon na anong meron tayo. Pero sabi ni Lord, we fix our eyes on Him. No, to keep our eyes fixed, na tukatuon, doon lamang kay Lord, no things above, not on this world. Tapos anong gagawin, Pastor? Nandito nga kami sa mundo, ito nga yung pinagdadaanan. That's why God says, no, in this world, you're going to face trials and tribulations, but take heart, God has overcome the world. Jesus has overcome the world. Ipinanalo na ni Lord. Nung pinanalo na ni Lord yun, pinanalo ka na din ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is in control. He is still in control, amen. This new life in Christ is knowing also na kaya ni Lord at higit sa kaya ni Lord, kontrolado pa rin ni Lord. No? Alam niyo po, sa atin pong paglago, sa atin pong papatuloy na pagpaparito sa lugar na ito, kasama po pala sa paglago at paglalim ay yung ating mga mata nakatuon pa rin sa Lord. Totoo po ba na minsan isang araw madi-discourage ka na naman? Minsan isang araw madi-disappoint ka na naman? Sa mga susunod na araw may pagdadaanan ka na naman? Kaya paalala po ngayon, kapatid, ituon mo ang mata mo sa Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Kaya mahalaga po na nakatuon po yung ating mga mata sa ating Panginoon.
Kasi doon po ang tunay na buhay. If yung ating mga buhay po is hidden in Christ, then we must focus on Christ. Alam niyo po, no, may mga pagkakataon po sa ating mga buhay pag pagod na, ano yun mo na, okay na lang yun. Pero alam niyo po yun, pag naiisip mo na, it's all about Jesus anyway. No, it's all about God. Hindi ko na po nalagay sa slide, but it says there in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Sino po dito tinanggap si Lord? Amen. And God is good. Amen. This new life in Christ, I pray, church, na maunawaan natin, nung nabuhay si Lord, binuhay niya din tayo ulit. You have a new life with Christ right now. We set our heads and our minds and our hearts to God. Heavenly things. I know it's not easy, no? Things are easier said than done. Mas mabilis sabihin kaysa gawin. Tama po ba? That's why we need each other to remind each and every one of us, kapatid, tuloy lang. Amen. Yes, nagkamali. But ulit, alam niyo po yun, no? Parang iniisip ko nga, Lord, every time ba na nagkakamali ako, pinapatay din kita? Andiyan ka ba? No, para mabuhay ulit si Lord. Every time po ba, God, na meron akong desisyon na hindi kalooban mo, Panginoon, alam niyo po yun, no? That kind of weight in our hearts, dalangin ko po, magkaroon po tayo ng lalim, that every time we look to the Lord, Lord, magdedesisyon ka, God, gusto ko pong sumunod, tulungan mo po ako, amen. Noon sa mga pagkakataon at sa araw-araw po ng ating mga buhay, magkakaroon po tayo ng desisyon, God, susunod ako, mag-o-obey ako. Ako ay binuhay mo ng ulit. Hindi na ako babalik sa luma kong buhay. Isiset ko po yung aking puso on heaven things, the heavenly things. Because I am now hidden in Christ. So we all stand up on our feet. Tayo po ay tatayo. At sa atin pong pagtayo ngayong umaga, hayaan niyo po na magsilbi po iyan. Na bilang sinasabi po natin, Lord, tatayo po ulit ako, O God. Tatayo ako sa panibagong buhay na binigay mo sa akin. Ngayong umaga, church, mari may mga areas or bahagi po ng ating mga buhay na dapat patay na pero pilit nating binubuhay. Ngayong umagang ito, hayaan na natin, ilagay na natin yan sa limot at tayo po ay mabuhay ng may bagong buhay ngayong umagang ito. Nakasama ang ating Panginoon. Tinatawag po tayo ng ating Diyos, hindi para po ayusin yung mga kasalanan natin noon, pero po para mabuhay na sa bago. Kapatid, binibigyan ka na ng bago. Binibigyan na po tayo ng bago ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Kaya sa bagong buhay na ito, ang dalangin ko po, tayo po ay magdesisyon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po minsan pa ay dudulog sa Kanya. Tayo po ay minsan pa mananatili sa Kanya. Hallelujah. Tayo po ay minsan pa na itutuon po yung ating atensyon sa ating Panginoon. Tayo po ay minsan pa muli babalikan ang ginawa ng ating Panginoon, this new life in Christ. Lord, ang dami kong pagkukulang, ang dami kong Panginoon, shortcomings, God. Ang dami kong kahinaan, Lord, na alam mo, Panginoon. Kapatid, if this is you right now, if you are willing to go out and obey, to live out the life as God has given you this morning, hindi tayo lalabas sa lugar na ito na wala tayong desisyon ngayong umaga. Lord, this one life, Lord, I give to you. Sapagkat, Lord, paulit-ulit mo ako, Panginoon, inaabot. Patuloy mo ako, Panginoon, inaabot at miniibig at minamahal at ulit-ulit, Panginoon, na pinapatawad. Kapatid, buhay ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Buhay ang pag-asa mo. Buhay ang tagapagligtas mo. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mari po bang itaas natin ang ating mga kamay ngayong umaga. At sa pagtaas po ng ating mga kamay, hayaan niyo po na mangusap po ang ating Panginoon sa inyo. Kausapin mo po ang Panginoon.
Kausapin mo po ang ating Diyos na kailanman hindi ka iniwan, na kailanman hindi ka binitawan, na kailanman tiningnan ka ng pagmamahal. Ikaw ay iningatan. Simula noon hanggang ngayon, siya ay naging tapat sa iyo. Simula noon hanggang ngayon, pinapatawid tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, magdedesisyon tayo. Lord, I will obey. Lord, I will continue and will press on. Kaya ngayong umagang ito, magdedesisyon tayo na tayo ay lumalim sa Panginoon. Hallelujah, we declare. Made whole. Ginawa kang bago ng Panginoon, kapatid. Mga magulang, mga kapatid. Ngayong umagang ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos. Yung bagong buhay na ating tinanggap sa Panginoon ay may kaakibat na paggawa, ay may kaakibat na pagsunod, na may kaakibat na tunay na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, hayaan mo sa iyong puso't isipan, magdesisyon ka na, Lord, ako po ay susunod, God. Hindi ko na po babalikan, Panginoon, ang mga areas po ng aking buhay, Lord, na nakalibing na kami ako po, Lord, ay sinagip mo na. Kapatid, huwag mo nang balikan ang mga areas sa buhay mo na minsan niligtas ka na ng Lord, na minsan inakay ka na ng Panginoon. Set your hearts above. Inangat ka na ni Lord. Kaya ang buhay mo ngayon, nakatago sa Panginoon. Hidden in Christ. Kapatid, may pag-asa. Buhay ang pag-asa natin at yung walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ikaw lang at ang Diyos. Bago tayo manalangin, hayaan mong ikaw ngayon mismo, naisin mo, na Lord, gusto kong lumalim sa pagkaunawa ng iyong salita. Gusto kong lumalim, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin, God. Sa buhay na binigay mo sa amin, O Diyos. Minsan pa, church, anyayahan ko po ang bawat isa na itaas po natin ang ating mga kamay at atin pong idideklara ngayong gawa pong ito, umagang ito. Tayo po ay nare-restore at may ginagawang buo ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay paulit-ulit na nare-restore ng ating Diyos. Hallelujah. Lord, we just want to thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa bawat isa sa amin. Na ikaw po ay may magandang plano sa amin, Lord. Kaya kami po ay pinapaalalahanan mo, Panginoon, sa buhay na aming tinanggap, sa bagong buhay, Panginoon, na nagdala sa iyo sa krus, Panginoon, na napako sa iyo sa krus, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for what you've done on the cross. At bilang ganti, O God, kami po ay mamumuhay ng ayon sa iyong kalooban. This new life, God, that you have given us. New life, Lord, that you have given us, Lord God, with hope, God.
with new faith, Lord, and even with fresh strength that comes from you, Lord, ay amin pong lalakaran. Maraming salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami iniwan at binitawan, O God, sa kabila ng aming kakulangan at kahinaan. Lord, salamat sapagkat ikaw ay nandyan pa rin. Salamat, O God, sapagkat hindi mo po kami kagaya, Lord, na paulit-ulit, Lord, na nagkakamali. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ay mabuti at tapat simula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, Lord, at mainam po naming binabalik sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ay magsabi na malakas na Amen! Mari po bang palakpakan natin ang ating Diyos, yung palakpak na Panginoon sa Barisyan. Hallelujah! Hallelujah! Amen! At sa oras pong ito, anyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay sumandaling umupo. Tayo po ay hahandugan po ng ating Light Kids ng